Hi! Kumusta po kayo dyan? Andito na naman tayo sa ating paboritong tambayan. At bagong kwento na naman ang ating sabay-sabay na pagsasaluhan. Pero syempre, paalala lamang po na ang kwentong ito ay dito lamang mapapakinggan sa channel na ito at hindi nyo mapapakinggan sa iba, maging po ang aking boses. At ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang kwentong pag-ibig ni Fabian at ni Scarlett. Kaya naman handa na ba kayo? Tumutok na! Kung minsan, kaya naging komplikado ang lahat dahil sa kakulangan ng komunikasyon natin sa isa't isa. Pero mas masaya kung ang komplikasyon na yon ay siya palang maging dahilan para sa ikakasaya ng puso natin. Na maging dahilan pala yon para mahanap natin ang ating the one. Ma! Naiiritang sigaw niya. Kanina pa siya salita ng salita ay hindi pa rin siya nadidinig ng mama niya. Abala lang ito sa pagpindot ng cellphone nito. Ang mas nakakairita pa sa kanya ay dahil habang ginagawa yon, malapad pa ang ngiti sa labi nito. May sinasabi ka ba, Scarlett? Marami na at kanina pa, ma. Mahalaga ba yun? Ma, kailangan bang mahalaga yung sinasabi ko para lang pakinggan mo ko? Hindi ka naman dating ganyan na. Ayan ka na naman, Scarlett. Umaandar na naman yung pagiging mainitin ng ulo mo. Ano nga ba yung ulit yung sinasabi mo? Kung nagkataon na siya yung ina at eto yung anak niya ay baka nasa bunutan na niya ito kanina pa. Paanong hindi iinit pa yung ulo niya kung ganitong kahit kinakausap na nga siya ay nasa cellphone pa rin ang paningin nito? Ma, tinatanong kita kung nabayaran mo na ba yung internet bill natin dahil kanina pa yung due date natin. Alam mo naman na isang mahalagang bagay sa buhay ko yung internet dahil kailangan ko nun sa trabaho ko. Ah, yun ba? Tapos na. Napanguso siya at hindi na niya muli pa itong kinausap. Para lang naman kasi siyang kumakausap sa batang paslit. Ilang araw nang ganito ang kanyang ina. Sobra na siyang nagtataka sa ikinikilos nito. Nang mapadaan siya sa likod nito ay hindi niya sinasadyang mapatingin sa screen ng cellphone nito. Sadyang naagaw ng pansin niya dahil may kachat pala ang mama niya. Alam niyang mali pero binasa pa rin niya ang message na nanggaling sa nagngangalang Fabian Angeles. Ang message nito ay ganito. So kailan tayo magkikita nang mapag-usapan natin ang bagay na yan? Nanlaki ang mga mata niya. Ito ba ang dahilan kung bakit nitong mga nakaraang araw ay hindi niya makausap ang kanyang ina ng matino at nasa cellphone pa din ang buong atensyon nito? May relasyon kaya ang mama niya sa lalaking kachat nito? May sasabihin ka pa ba, Scarlett? Napatuwid siya ng tayo pagkarinig niya sa sinabi ng kanyang ina. Wala po. Bago siya lumakad palayo ay saglit pa niyang pinasadahan ng tingin ang kanyang ina. Sa edad nitong 55 years old ay maganda pa rin ito. Makinis at maputi ang balat. Slim ang katawan at magandang manamit. Maalaga sa katawan nito ang mama niya. Kaya hindi na siya magtataka kung may maakit pa ditong lalaki. Kung sakaling makahanap ng muling pag-ibig ang mama niya ay hindi naman siya hahadlang kung doon ito sasaya. Ang sisiguraduhin niya lang ay kung ang tao bang yun ay matino at walang ibang hangad na hindi maganda sa mama niya. Fabian Angeles. Sambit niya nang maalala ang pangalan nang nabasa niya kanina sa screen ng cellphone ng mama niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-search sa social media ng pangalang Fabian Angeles. Mabilis naman niyang nakita ang profile nito. Subalit ganun na lamang ang kanyang pagkadismaya nang walang kahit na isang litrato nito ang nasa social media na pagmamay-ari nito. Ilang anime pictures lang at shared post ang nandoon. Doon na nagsimulang bumangon ang curiosity niya tungkol sa taong nagngangalang Fabian Angeles. Sino kaya ang taong ito at mukhang kinahuhumalingan ng nanay niya? Hindi kaya pera lamang ang habol nito? Hindi naman sila mayaman pero masasabi ni Scarlett na secure na ang kanilang future dahil maganda ang takbo ng negosyong iniwan sa kanila ng papa niya bago ito nawala. Malakas ang kita ng kanilang Japanese restaurant at may kalakihan na ang naipon nilang pera mula sa kinita ng nasabing restaurant.
Hindi ako papayag na lalapastanganin lang ng kung sinong hayop na yan ang pamana na iniwan sa amin ni Papa. Nagngingit-ngit ang kalooban na sabi niya. Determinado siya na alamin kung anuman ang relasyon na meron ng kanyang mama sa taong yun. Simula nga noon ay para na siyang secret agent na palihim na minamanmanan ang bawat kilos ng kanyang ina. Kailangan niyang protektahan ito at ang kanilang ari-arian laban sa mapansamantalang nilalang. Kung mapatunayan nga niyang tama ang kanyang hinala, ay gagawin niya ang lahat. Hiwalayan lang ng mama niya ang Poncio Pilatong to na sisira sa kanilang pamilya. Namimiss ko na ngang maglibot dyan, Fabian. Ang malambing na boses na yon ng kanyang ina ang bumungad sa kanya nang pumasok siya sa hapagkainan isang umaga. Napasimangot siya. Sa ikinikilos na ito ng kanyang mama, walang duda, may relasyon nga ito sa lalaking kausap nito. Teka lang Fabian, nandito na si Scarlett. Pinatay na ng kanyang ina ang cellphone nito at humarap sa kanya. Scarlett, ipinagluto kita ng paborito mong almusal. Tumayo pa ito at kumuha ng plato para sa kanya. Nasa hapag nga ang paborito niyang fried rice at pritong daing. Pero parang nawala na siya ng ganang kumain dahil sa narinig niyang usapan ng mama niya at boyfriend nito. Padabog siyang naupo. Oh, ang aga-aga pero ganyan yung hinatsa ng mukha mo, Scarlett. May problema ba sa trabaho? Ilang araw ka na kasing ganyan. Ma, tapatin mo nga ako. May ipinalit ka na ba kay Papa? Nakita niya kung paanong umiba ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina. From masigla to gulat na gulat. Matagal din itong nakatingin sa kanya bago ito nakapagsalita. Ano bang klaseng tanong yan, Scarlett? Ma, alam ko na alam mo kung anong ibig kong sabihin. Matigas pa niyang sabi. Scarlett, masyado ka lang mapanghusga. Hindi kita naiintindihan dahil hindi mo po gustong intindihin. Nawala naman bigla sa kanya ang atensyon ng mama niya nang muling tumunog ang cellphone nito. Ang mukha nitong nalilito kanina ay bigla na lamang lumiwanag nang masilayan sa screen ng cellphone nito kung sino ang tumatawag. Napabuntong hininga na lamang siya nang sundan ng paningin ang inang nagmamadaling lumayo habang sinasagot ang tawag. Dahil naaalala niya ang misyon niya na alamin kung sino man ang lalaking pinagkakaabalahan ng kanyang ina, ay mabilis, subalit maingat niyang sinundan ng kanyang ina para pakinggan ang pakikipag-usap nito sa lalaking nagngangalang Fabian Angeles. Baka sakaling madagdagan ng impormasyon niya tungkol sa taong yon. Yes, Fabian. Sisiguraduhin kong hindi ako malilate sa pagkikita natin mamaya. Ang totoo ay paalis na ako. Bigyan mo lamang ako ng ilang minuto. Matamis pang tumawa ang mama niya matapos nitong sabihin yon. Sinasabi ko na nga ba? May relasyon sila ng Fabian na yan eh. Nagngingit-ngit ang kalooban niya habang inaalala kung paanong lolokohin lang ng lalaking ito ang mama niya sa darating ng mga araw. Buo na ang desisyon niya. Susundan niya ang mama niya ngayong araw na to para makilala na niya sa wakas ang lalaking kinababaliwan nito. Sa isang sosyal na restaurant pumasok ang kanyang ina nang sundan na nga niya ito. Maingat ang bawat kilos niya nang pumasok din sa nasabing restaurant. Sa isang medyo tagong pwesto siyang mesa na upo. Yung kita pa rin niya ang ina sa kinaroroonan nito. Nag-order na din siya ng breakfast niya since nawala na siya ng ganang kumain kanina sa bahay nila. Late na ba ako? I'm sorry, naipit ako sa matinding traffic. Umangat ang paningin ni Scarlett nang marinig ang buo, malamig at very masculine na boses na nanggaling sa pwesto ng ina niya. Nang mapatingin siya doon ay napanganga na lamang siya nang makita ang lalaking bagong dating. 6-footer ang height nito. Ang ganda ng build ng katawan. And may 1,000 over 100 na kagwapuhan. Mga sesh, hindi na siya magtataka kung bakit nababaliw ang mama niya sa isang to. Dinaig pa si Christian Bale kung sex appeal lang yung pag-uusapan. Muntik pa niyang ibuga ang juice na nasa bibig niya nang humalik ito sa pisngi ng nanay niya na halos kalahati na ang edad sa lalaking ito. Okay lang yun, Fabian. Mas malayo ka nga naman sa lugar na to. Sagot ng mama niya. By the way, umorder ka na ng pagkain na gusto mo. Ang paghanga niya sa physical na anyo ni Fabian ay biglang natunaw dahil sa sinabing yun ng kanyang ina. Alam na niya na ang mama niya ang gagastos sa kapritsyong ito ng lalaking singkapal ng semento ang pagmumukha. Alam na niya ang mga kagaya nitong mga lalaki.
Ginagamit ang tindig at ang kagwapuhang pagmumukha para mamera ng mga babaeng kagaya ng mama niya. At yon ang bagay na hindi niya mapapayagan. Ang next na ganap ay ang pag-usapan ng masinsinan ng mama niya at ni Fabian. Gustuhin man niyang marinig kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa, ay hindi niya magawa dahil mahina na ang boses ng dalawa. Ma, ano ba tong pinagagawa mo sa buhay? Mahina niyang kinausap ang kanyang sarili. Kung nagkataon na siya yung ina at ito yung anak niya, kanina niya pa ito nilapitan at kinutusan. Tumaas baba pa yung kanyang dibdib sa matinding galit. Kaya na makita niyang tumayo na si Fabian ay mabilis din siyang kumilos para sundan ito. Nasisiguro niyang sa comfort room ang tungo nito. Timing na paglabas nito nang makasalubong niya sa labas ng CR. Ang plano niya ay sadyang banggain niya ito at kung makuha na niya ang atensyon nito, ay tsaka niya ito i-confront tungkol sa relasyon nito sa mama niya. At ginawa na nga niya ang naisip. Alam kong sinadya mong banggain ako. Sabi nito na same quality ang boses kanina. Paano mo nasabi? Maangas niyang sagot. Sa laking lalaki ko ba naman, ay imposibleng hindi mo ako nakikita. Nagpapapansin ka ba? Parang sumabog ang ulo niya sa narinig. Ang balak sana niyang pagkukumpronta dito ay hindi nangyari dahil mas umabot to the highest level ang inis na nararamdaman niya dito. Maliban sa pamemera nito sa mama niya, ay umaapaw din pala ang kapreskuhan nito sa sarili. Ako? Nagpapapansin sa isang kagaya mo? Kilala ko na yung mga kagaya mo. Kilala mo ako? Paanong nakikilala mo ako? Lover ka ng nanay ko. Ang nanay ko na gusto mong limasin yung pera. Yun yung gusto niyang isigaw sa pagmumukha nito. Pero nang mapatingin siya sa gwapong mukha nito ay parang biglang naglaho ang lahat ng wordings na naka-align sa isip niya para sabihin sana dito. Para bang biglang nag-brown out ang utak niya at wala siyang makapa sa sobrang dilim nun. Next time, kung crush mo lang naman ako, ay sabihin mo na lang nang mapag-isipan ko kung pasado ka sa taste ko. Kasi luma na yung style mong pabangga-bangga eh. Sabi nito sabay kindat at talikod sa kanya. Tsaka lang bumalik ang ilaw sa brown out ng utak niya nang makita niyang malayo na sa kanya ang lalaki. Parang gusto niyang sabunutan ng kanyang sarili kung bakit hindi siya nakapag-react kaagad. Kung bakit hindi niya nasabi ang lahat ng gusto niyang isumbat sa lalaking gold digger na yon. Anong sinabi mo? Huli na ang lahat pero sumigaw pa rin siya para makaganti sa kawalang yaan ng mapagsamantalang lalaki. Aminin mo na kasi na crush mo nga ako. Tsaka ako na lang tignan kung pasado ka sa taste ko. Ganting sigaw naman ito at tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Parang sinadya nito na maka-last words sa kanilang dalawa. Naiwan siyang parang masisiraan ng bait. Pagbalik niya sa mesa niya ay nakita niyang masayang nag-uusap ang mama niya at ang lalaking parang gusto niyang hambalusin ng tubo. At sadyang inaabangan siya nito kasi tumingin pa ito sa kanya. Ngumisi na parang demonyo. At kumindat na akala talaga nito ay crush niya ito. Parang sinadya pa ng loko na ituro siya sa nanay niyang palihim niyang minamatsagan. Napayuko na lamang siya at inayos ng mabuti ang ball cap niya para hindi makita ng mama niya ang kanyang mukha. May oras ka din sa akin. Sumenya siya sa lalaki na sinagot naman ito ng pasenyas. Hihintayin ko. Bago pa mabisto ng nanay niya ang ginagawa niyang ito ay tumayo na siya at mabilis na lumabas ng lugar na yon. Feeling niya ay na-back to you sa kanya ang mga pinanggagawa niya. Palaban ang lalaki dahil sa goal nito na sinupin ang lahat ng ipon ng mama niya. Kung first meet natin ay ikaw yung bida, sa susunod nating pagkikita ay sinisigurado ko na uuwi kang luhaan. Damuho ka. Wika niya habang inisyang nagdadrive pa uwi sa kanila. Sure kang uuwi ang lalaking yun ng luhaan, Scarlett? Kontra naman ang kabilang side ng utak niya na lalo lamang niyang kinairita. Sa paglipas ng mga araw ay mas madalas nang walang oras ang mama niya sa kanya at sa bahay nila. Mas busy na ito kung hindi sa cellphone ito, ay sa labas naman ito. Kung saan ito nagpupunta ay hindi niya alam. Iisa lang ang alam niya. Kasama nito ang batang boyfriend nito. At may nadiskubre siyang halos magpaputok ng kanyang butsi isang araw. Ma, ano to? Bahagyang nanlaki ang mga mata ng mama niya. Inagaw nito sa kanya ang resibo ng bank withdrawal na nagkakahalagang 50,000 pesos. Huwag mo nang intindihan ng bagay na yan, Scarlett. Huwag intindihin? Ma, nadidinig mo ba yung mga sinasabi mo?
Ang ginagawa kong to ay hindi para sa sarili ko, Scarlett. Ginagawa ko to para sa'yo. Ma, seryoso po kayo? Winawaldas mo yung perang iniwan sa atin ni Papa sa bagay na nakakasuklam at walang kabuluhan. Gusto niyang isigaw sa pagmumukha nito na alam na niya na nakikipagrelasyon ito sa batang-batang lalaki. Pero hindi niya magawa yon dahil kahit papano ay nandoon pa rin yung respeto niya sa kanyang ina. Ano bang pinagsasasabi mo, Scarlett? Ma, sagutin mo ko. San mo dinala yung 50,000 na winidraw mo galing sa conjugal account niyo ni Papa? Nanlumong na upo ang kanyang ina. Kapag okay na ang lahat, ay malalaman mo rin ang sagot sa tanong mong yan, Scarlett. Nagagalit siya ng sobra pero hindi naman niya kayang isumbat sa ina ang mga nalalaman niya tungkol sa mga pinagagawa nito. Humugot siya ng malalim na paghinga at kinalma ang kanyang sarili. Ma, ito ang tandaan mo. Alam ko ang mga bagay na ginagawa mo. Sabi niya bago ito talikuran. At bago niya ito iwan, nakita niya kung paanong tinakasan ng kulay ang mukha ng kanyang ina. Nakumpirma lamang niya na tama ang kanyang hinala. Ginastos na naman ito sa lalaki nito ang perang pinaghirapan pa ng papa niya nang ito ay nabubuhay pa. Malala na to. Kailangan ko na talagang gumawa ng hakbang para mapigilan kung maubos ng lalaking yun ang pinaghirapan ng papa ko. Tiimbagang na nag-iisip na mga hakbang na gagawin niya. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Julius, I need your help. Scarlett, grabe naman yung bungad mo sa akin. Mukhang pasan mo yung bigat ng buong mundo ah. Natatawa pa nitong sagot. Talaga lang, Julius. Hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko ang dagok na to. Dagok? May problema ba? Seryoso? Bigla ay naging seryoso ang boses nito. Ang mama kasi. Huminga siya ng malalim bago ikwento ang lahat sa matalik niyang kaibigan. Yes, best friend at pinsan niya si Julius. Isa din itong pulis kaya alam niya na malaki ang maitutulong nito sa mga plano niya. Scarlett, baka na-judge mo lang masyado yung tao na hindi mo muna inalamang... At paano mo ipapaliwanag ang 50,000 na winidraw ng mama ko ngayon? Pwede mo naman sigurong kausapin yung Tita Mercedes tungkol sa bagay na yan, Scarlett. Kinausap ko na siya. And wala siyang sinabi maliban sa i-deny ang lahat. I just can't sit beside at hintayin na maubos ng taong yun ang mga bagay na naiwan ni Papa Julius. Bakit di mo na lang kasi ako tulungan? Matagal bago sumagot si Julius. Okay, ano ba yung maitutulong ko sa'yo? Please help me find this person. Ang pangalan niya ay Fabian Angeles. Fabian Angeles? Just do it for me, Julius, please. Hindi na niya hinintay pa na makasagot si Julius at nagpaalam na siya. Alam naman niya na hindi siya bibiguin ng pinsan niya. Hinintay niya ang balita sa kanya ni Julius tungkol kay Fabian. Hindi nagtagal, ay nag-message nga ito sa kanya. Sinabi nito ang address na tinitirhan ni Fabian. Sa isang exclusive subdivision pala ito nakatira. Napaismid siya. If I know, nagtatrabaho doon ng lalaking ito. Either hardinero ito or houseboy sa mayamang pamilya. Bulong niya na pilit kinukumbinsi ang kanyang sarili. Mabilis siyang nag-send ng pasasalamat na message sa pinsan niya. Nakangiti na siya nang nag-ayos ng sarili para sa gagawin niyang unang plano. Kumpleto na ang detail na binigay sa kanya ni Julius, address at ang phone number ni Fabian. Pababa na siya ng hagdanan nang matigil siya sa kanyang paglalakad dahil may naulinigan siyang mahihinang pag-uusap. Pinakinggan niya itong maigi. At ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang malaman na ang target niya ay nasa loob mismo ng pamamahay nila, kausap ng nanay niya. Hindi ko masabi sa kanya, Fabian. Nag-aalalang tono na sabi ng mama niya. And why not? Maiintindihan ka naman siguro niya kung bakit mo nagawa ang bagay na yun. Kung kanina ay medyo kumalma na siya, ngayon ay dama niya ang pagtaas ng kanyang blood pressure. It's confirmed. Based sa nadidinig niyang usapan ng dalawa ay may relasyon nga ang mga ito. Tumikhim siya ng malakas at napatingin sa kanya ang dalawa. Nagtama ang paningin nila ni Fabian. Para na namang nag-back out ang utak niya dahil sa tinig na yon. Hindi niya alam kung bakit ganun siya kapag kaharap na niya si Fabian. Nandito na pala ang spoiled brat mong anak. Pagkadinig niya sa sinasabi nito ay bigla niyang naalala na kaaway nga pala niya ito. Spoiled? Look who's talking. Baka ikaw yung inispoil ni mama ng mga bagay na hindi mo naman deserve. Nagkatinginan naman ito ang mama niya, as if may nasabi siyang nakakagulat. Pero dahil kilala niya ang mga taong pakunwari kagaya nito, ay walang effect yon sa kanya. Scarlett, bisita natin siya at bisita mo siya, ma, hindi akin.
Hindi naman kasi ako tumatanggap ng mga bisitang hindi ko kilala. Ganun ba? Eh di papakilala ko yung sarili ko sa'yo. Fabian Angeles ang pangalan ko. Ngayong kilala mo na ako, siguro naman, ay pwede mo na akong maging bisita dito. Ngumiti pa ito na halatang sinasagad ang lahat ng natiran niyang pasensya sa katawan. Hindi ako interesadong makilalang isang kagaya mo. At para malaman mo, hindi ako tumatanggap ng mga buwisita. Scarlett! Pagpasensyahan mo ng anak ko, Fabian. Lalo namang kumulo yung dugo niya nang makitang hinawakan pa ng ina niya ang braso nito. Tapos tinignan pa siya ni Fabian na parang sinasabi sa kanya na ito pa rin yung panalo. Tara na sa kusina, Fabian. Naghanda ko ng pagkain na alam kong paborito mo. Kulang na lang ay sigawan niya ang mga ito na hindi siya papayag sa relasyong binubuo ng mga ito. Mabilis siyang nakaisip ng paraan para makaganti man lang kay Fabian. Madadaanan siya nito papunta sa kusina. Ang ginawa niya ay binilisan niya ang pagbaba sa hagdanan bago pa siya nito malampasan. Iniharang niya ang paa niya dahil gusto niya itong makita na mangudngod sa sahig. Oops, sorry, mahal na prinsesa. Nakakalokong wika ni Fabian. Paano kasi, imbis na ito yung mangudngod sa sahig, ay siya pa yung napasubsob sa malapad nitong dibdib. Ang bilis makiramdam ng taong ito. Bago pa niya maiharang ang paa niya sa daan, ay mabilis nitong hinawakan ang bewang niya at hinila sa katawan nito. Napaka-impulsive ng mga galaw mo. Next time, iplano mo ng maigi nang hindi ka maback to you. Oh, wag mo akong akusahan dyan, ah. Balak mong iharang yung paa mo sa daan. Hindi totoo yan, ah. Eyes don't lie. Gusto na lamang niyang lumubog sa lupa dahil sa matinding kahihiyan. Bakit ba nahulaan ito ang gusto niyang gawin? Ganun na ba siya ka-obvious dahil sa galit niya dito? Next time na gagawin mo pa sa akin yan, ay ife-French kiss kita. Kahit na nakaharap pa yung nanay mo sa atin. Itinulak niya ito at tinignan ng matalim. Baliw ka ba? Hindi siya makapaniwala sa kabalbala ng lalaking ito. Paano nito maatim na sabihin yun sa kanya? Gayong may relasyon ito sa mama niya. Hindi ako baliw. Nasa tama ang state of mind ko nang sabihin ko yun. Gusto mo bang subukan ngayon na? Nangahamon nitong sabi, baliw ka nga. Iniwan niya ito dahil para siyang masisiraan ng bait. Hindi ako baliw. Talagang pumapato lang ako sa mga batang isip kagaya mo. Tumawa pa ito. Tuwang-tuwa pa sa ginawa nitong kabastusan sa kanya. Fabian! Dinig niyang tawag ng mama niya dito kaya hindi na siya pumatol pa. Tinawag pa talaga siya nitong isip bata. Nang mapadaan siya sa luma at mukhang karag-karag na kotse nito ay hindi niya maiwasang gumanti. Napangiti siya nang kumuha ng matalim na bagay at itinusok yon sa gulong ng sasakyan nito. Total kahit gawin niya yon ay hindi naman halata dahil napakaluma na ng sasakyan nito. Yari ka sa amo mo dahil nabutas ang gulong ng hiniram mong kotse. Bulong niya tsaka nag-evil laugh pa siya. Hindi pa siya nakontento, kinaskas niya pa ng matalim ang sasakyan nito. Nagmukha tuloy itong lumang pader na ginawa ng vandalism ng mga tambay sa kanto. Natawa pa siya lalo sa naisip na yon. Ano to? Nagtatakang tanong niya isang araw nang may naghahanap na delivery sa kanya. Napatingin siya sa brown envelope na nakapangalan sa kanya pero hindi niya alam kung ano ang laman. Wala siyang inaasahan na kahit anong delivery ngayon. Paki-receive na lang po, ma'am. Pagpasok niya, ibinuksan niya ang brown envelope at nalaman niya na billing statement yon galing sa isang auto repair shop. 30,000? Bakit may ganito? Ilang saglit lang ay tumunog ang kanilang landline. Ipinatong na muna niya ang papel at sinagot yon. Hello? Sana sa mga sandaling ito ay natanggap mo ng billing statement galing sa auto repair shop. So ikaw ang nagpadala nito? Bakit mo pinadala sa akin to? Grabe, namimera na nga ito sa mama niya. Pati ba naman sa kanya? Saan na ito kumukuha ng lakas ng loob? Baka nakalimutan mo na binutasan mo yung gulong ng sasakyan ko at kinaskas mo pa ito na akala mo'y nagkakaskas ka ng surprise gift card. Anyway, pabor na din sa akin yun dahil matagal ko na rin namang plano na ipapintura yung sasakyan ko. Bumili ng bagong gulong at iba pang accessories. Walang giya ka? Napataas ang puwet niya sa upuan sa narinig. Mas walang ya yung naninira ng gamit ng may gamit, diba? At sa tingin mo magbabayad ako? Ikaw ang bahala. Basta bukas ay darating yung taga-auto repair shop dyan para maningil sa'yo. Kasi nakapangalan sa'yo yung bill. Wala ako dito bukas. Good to know para mabigyan ko ng abiso ang shop na wala ka pala sa inyo. 30,000? Ang kotse mo nga ay hindi na mabibili ng kahit na 50,000, mema ka lang eh.
Have you heard about vintage? Vintage yung kotse ko. Vintage man yan o ano. Hindi dapat gagastos sa yan ng 30,000. Nakita mo na ang consequences ng ginawa mo? Sinasabi ko sa'yo na huwag masyadong impulsive. Sige na, ikaw ang bahala kung magbabayad ka o hindi. Baka magulat ka na lang na ipinapadampot ka na ng taga-shop sa pulis. Bago pa siya makasagot ay tinapos na nito ang tawag. Nanlulumo niyang ibinaba ang hawak na telepono. Ilang exhale-inhale yung ginawa niya bago napakalma ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay dinampot niya ang billing statement at binasa ulit. Baka namalikmata lamang siya sa 30,000. Pero hindi. 30,000 pa rin ang nakasulat doon. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa sunod-sunod na doorbell. Alam niyang sa mga oras na to ay wala na ang kanyang mama, kaya napilitan siyang bumangon. Pagbukas niya ay isang lalaki na hindi niya kilala ang nakatayo sa labas ng gate. May kailangan po ba kayo? Sino po yung hinahanap niyo? Nandyan po ba si Miss Scarlett Rivera? Ako yun, bakit? Nandito po ako para i-collect yung bayad niyo tungkol sa billing na pinadala po ng company kahapon. Napatingin siya sa suot na ID nito at tuluyang nagising ang natutulog niyang diwa dahil taga-auto repair shop ito kung saan pinagawa ni Fabian ang sasakyan nitong mas luma pa yata sa litrato ng lolo niya nung teenager pa ito. Wala akong pinapagawang kahit na anong sasakyan sa inyo. Pero nakapangalan po sa inyo ang billing statement. Kung hindi kayo magbabayad ay mapipilitan pong magreklamo yung may-ari. Malaki po yung halaga nun. Natakot naman siya. Hindi nga kasi birong halaga yon. Medyo matagal pa yung diskusyon sa pagitan nila ng lalaki bago siya sumuko at nagbayad na lang. Nagbayad nga siya pero sinisiguro naman niya na ibabalik din sa kanya ni Fabian ang nawawalang halaga na yun sa kanya. Naalala niya ang address nito na binigay ni Julius. Agad siyang nagbihis para puntahan yun. Hindi madaling makapasok sa subdivision na yon pero sa tulong ulit ni Julius ay nakapasok naman siya. Matapos niyang mag-doorbell ay bumukas naman yung mataas na gate at sobrang satisfying sa pakiramdam niya na ang taong hinahanap pa talaga niya ang nagbukas noon. Mukhang masamang hangin yung naglipad sa'yo dito, Miss Rivera. Saglit siyang natigilan. Nakamaong pants lang ito at walang t-shirt at may dalang panglinis sa swimming pool. Tama nga talagang hinala niya. Nagtatrabaho ito bilang boy sa bahay na to. Pero bakit ganon? Nang mapatingin siya sa basa nitong katawan ay parang biglang nag-flash sa utak niya na ikinasal siya dito at may anak sila sa probinsya. Pasado ba sa taste mo yung katawan ko? Biglang bumalik ang utak niyang naglalakbay sa probinsyang hindi niya alam kung saan. Kung mga sugar mommy siguro baka papasay ang katawan mo. Pero sa akin, gusto ko yung gawing basahan sa CR. Tumawa naman ang lalaki. Akala pa naman niya ay ma-offend dito. Kung magkaroon ka man ng ganitong basahan, sure akong hindi mo afford. Siguro kung ako si mama ay pagtsatsagaan kong bilhin yan. Pero dahil ako si Scarlett, syempre hindi ko paplanuhin na bumili niyan. Kapal mo. Kahit may pambili ka kasi, hindi ko rin naman ibinebenta sa'yo kasi mukhang hindi ka naman marunong maglinis. So hindi naman ako magagamit as basahan. Sayang lang yung gandang quality ko as basahan ulit. Nginitian siya nito. Bakit ka nga pala nandito? Sige na. Sasabihin ko na kaagad yung pakay ko para hindi na ibawas ng amo mo ang sahod mo dahil sa ilang minutes na sinayang mo. Inirapan niya ito. Amo? Kunot noong tanong nito. Hindi ako interesado sa buhay mo. Bakit mo pinagawa yung sasakyan mong mas matanda pa sa namayapa akong lolo? Tapos ako yung pinabayad mo? Baka mas mahal pa sa 3 taong sahod mong sinasabi mong matandang sasakyan na yun. Wala akong pakialam sa presyo nun. Tsaka akala mo maniniwala akong mas mahal pa yun sa sweldo ko for 3 years? Doon ka magkwento sa mga baliw na nasa kalye. Baka sakaling maniwala sa'yo. Bakit ako yung pinabayad mo? Paano hindi ikaw? Ikaw naman yung sumira nun. Bakit ka nang bibintang? Hindi ako interesado sa sasakyan mo. Kung hindi ko na-check yung CCTV nyo, baka maniwala pa ako sa'yo. Nag-init ang mga pisngi niya dahil sa pagbuking nito sa kanya. Para siyang dagana na corner ng pusa. Oh, sure ka na hindi mo nga ginawa yon. Kasi kung magde-deny ka pa, ipapakita ko sa'yo mga ginamit mong pako na pangbutas ng gulong ko. Pati na rin yung ginamit mo sa pagkaskas ng sasakyan ko. Hindi naman sa'yo yung sasakyan na yun ah. Gustuhin man niyang magpalusot ay malabo na. Naiinis siya sa kanyang ina kung bakit ito hinayaan na i-check ng lalaking ito ang kanilang CCTV. Kaya mas deserve mo na magbayad ng sinira mong gamit. Alangan namang ako yung magbabayad ng kasalanan kung hindi ginawa. Gusto niyang supalpalin ito pero wala siyang mahanap na sasabihin. Tingin niya ay mas ipapahamak lamang niya ang kanyang sarili kung magpapalusot pa siya. Kung nandito ka para maningil,
ay wala kang makukuha na kahit na piso sa akin. Wala akong halagang ganun kalaki. Untag pa nito sa pananahimik niya. Kakausapin ko yung amo mo. Ibabawas niya sa sahod mo yung perang binayad ko sa auto shop. Sure ka? Kasi kung kakausapin mo siya, ay ipapakita ko sa kanya ang copy ng footage kung saan sinira mo yung sasakyan niya. Napaisip siya. Ang tuso pala ng lalaking ito. Kaya pala na-hook dito ang mama niya. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nagdadabog niyang tinalikuran nito nang wala na siyang maisip pa na pangontra dito. Tumawa naman ang lalaki. Hindi ko inakala na sa kabila ng kabaitan ng mama mo, nanganak pala siya at nagpalaki ng isang salbaheng dragona. Pahabol pa nito. Natigil siya sa kanyang paglalakad sa pagkarinig niya noon. Salbaheng dragona daw siya. Parang slow-mo na nag-about face siya at binalikan ang lalaki. Walang salita na itinaas niya ang kamay para sana sampalin ito. Pero bago pa man dumapo ang palad niya sa pisngi nito, ay nahawakan ni nito ang pusuhan niya. Subukan mong saktan ako at hahalikan kita habang pinapanood tayo ng amo ko sa monitor ng CCTV niya. Sa muli ay talunan siya. Natakot siya sa banta nito dahil mukhang hindi ito nagbibiro. Malakas niyang binawi ang kanyang kamay at napaatras. Hindi na nakangiti ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Walang yaka. Sisiguraduhin ko na ako pa din yung mananalo sa laro mong to. Sige lang, laruin mo lang. At saka na natin malalaman kung sino yung mananalo. Nagdadabog na iniwan niya ito. Akala niya ay madali lamang niyang magawa ang lahat para lubayan nito ang mama niya. Pero bakit milyon-milyong karayom ang tatawirin niya para lamang mangyari ang gusto niyang mangyari? By hook or by crook, kailangang maghiwalay si mama at ang lalaking yun. Gigil na kausap niya sa kanyang sarili. Sa araw na yun ay talagang pinangako niya sa kanyang sarili na maghihiwalay ang mama niya at si Fabian sa kahit na anong paraan. Gagawin niya ang lahat. Hindi siya against na muling umibig ang mama niya. Ang hindi niya matanggap ay ang pagka-package deal ng pagkawalang hiya ng lalaking pinipiling muling mahalin ng mama niya. At gusto niya para sa mama niya ay ang lalaking marespeto kagaya ng papa niya. Papa, guide mo naman po ako. Naiiyak niyang sabi. Alam niyang kung nabubuhay lang ito ay hindi siya nito hahayaang nakikita na nasa ganitong sitwasyon. Nang makaisip ulit ng plano ay tinawagan niya ang pinsang si Julius. Julius, tulungan mo naman akong alamin kung saan ko pa makikita si Fabian Angeles na to, maliban sa address ng bahay na binigay mo sa akin last time, please. Ano ba yung nangyayari, Scarlett? Nababahala naman na tanong sa kanya ni Julius. Basta tulungan mo na lang ako sa hinihingi kong details, please. Scarlett, baka kailangan mong kausapin si Julius, ginawa ko naman pero mukhang malabong makinig siya sa akin. Putol niya sa sinabi nito. Okay, bigyan mo lang ako ng konting oras at ibibigay ko sa iyo ang details na hinihingi mo. Salamat, Julius. Talagang maaasahan kita. Hindi naman nagtagal siyang naghintay nang makatanggap siya ng text message mula kay Julius tungkol sa mga detalyeng hinihingi niya tungkol kay Fabian. Medyo nanlaki pa ang kanyang mga mata nang makita ang mga lugar na related kay Fabian. Lahat ay mga high-end na lugar. Talagang napakayaman talaga ng amo ng lalaking to. Siguro houseboy, driver, / private guard siya. Tama, kaya siguro malakas ang loob nun mangupal kasi may inaasahan na sasalo sa kanya. Ilang araw simula nung mag-usap sila ng pinsan niya ay sinagawa na niya ang plano. Pupuntahan niya ito ngayon sa opisina ng amo nito dahil sigurado siyang nandoon ito sa ganitong oras. Pagdating niya sa malaking building, pinakita niya sa naka-duty na guard ang picture ni Fabian. Nakaagad naman itong nakilala. Siguro araw-araw itong nandoon dahil nga private guard ito ng amo. May appointment po ba kayo, ma'am? Sa opisina ng Big Boss? Tama. Nandoon nga si Fabian ngayon sa opisina ng boss niya. Wala eh. Pero kasi kailangan kong makausap yung lalaking yan na nasa picture, sir. Sorry ma'am, pero girlfriend niya ako. Buntis ako at kailangan naming mag-usap. Gusto mo bang... Ewan ba niya kung bakit bigla na lamang pumasok sa isip niya ang dahilan na yon. Nag-stop din siya nang ma-realize niya na wala namang pake ang guard sa affair ni Fabian dahil isa lang naman itong ordinaryong empleyado kagaya nito. Gusto mo bang tawagan natin siya? Mahinang sabi niya at itinuloy ang drama kahit na alam naman niyang hindi mabenta sa kausap niya. Pwede ka na palang pumasok, ma'am. Nataranta pa nitong ibinigay kung saang palapag ang office ng boss ni Fabian. Napangiti siya nang maging effective ang drama niya. Promise, hindi ko guguluhin yung boss niyo. Ang lalaking ito lang talaga yung pakay ko. Nakangiti pa niyang itinaas ang picture ni Fabian. Bagay na ikinakunot naman ng noon nito.
kaagad na rin siyang pumasok at baka magbago pa ang isip nito. Sobrang laki, magara at nakakalula ang building na ito. Medyo nahirapan siyang mahanap ang office ni Fabian hanggang sa makita niya ito. Kakatok na sana siya pero hindi niya magawa nang makita niya ang malaking awang ng pinto. Bahagya siyang sumilip at gano'n na lamang yung pagkagulat niya nang makita sa loob ang mama niya. Nakaupo ito sa visitor's chair habang si Fabian ay nasa swivel chair nito. Ipinikit niya saglit ang mga mata at nagbabaka sakali na baka namamalikmata lamang siya. Pero pagdilat niya ay ganun pa rin yung eksenang nakikita niya. At ang kinagulat niya ay nang masulyapan niya sa malaking table ang nakaukit na pangalan ni Fabiana. Fabian Angeles, CEO. Baka kailangan mo lang kausapin ng masinsinan si Scarlett. Ang sinabi niyo ni Fabian ang nagpabalik sa kanya sa sarili. Mula sa kinatatayuan niya ay dinig niya ang usapan ng dalawa. Ilang beses ko na siyang kinausap, Fabian, pero hindi nakikinig ang batang yun. Wika naman ng mama niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga sandaling yun. Magulo ang kanyang isip. Mula sa relasyon nito at ng mama niya na gusto niyang masira, sa iniisip niyang sugar baby ito ng mama niya hanggang sa malaman niyang isa pala itong CEO o baka bilyonaryo pa nga. I know you're there, Scarlett. Why don't you join us here? Total, ikaw naman yung topic namin ng mama mo. Hiniling niya na sana ibigla na lamang siyang maglaho sa kinatatayuan nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Fabian. Dahil sa naguguluhan siya, ay hindi niya napansin na nakita na pala siya ng lalaki na nakatayo doon. Scarlett, nababahala namang tawag sa kanya ng kanyang mama. Tumayo siya ng tuwid. Stick pa rin siya dapat sa plano na paghiwalayin ng dalawa, no matter kung ano man yung status ng lalaking ito sa buhay. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Feeling compose sa sarili kahit ang totoo ay nanginginig siya sa kaba. Lalo na kapag makikita niyang sa kanya ang buong focus ni Fabian. As if silang dalawa lamang sa silid na yon at wala ang mama niya. What brings you here? Huwag mong sabihin na nandito ka para ipakita na naman sa akin yung tantrums mo. Para kang high school brat na magtatapon ng tantrums kapag hindi maibigay yung gusto mo. Namilog ang mga mata na napatingin siya sa kanyang mama at hindi napigilang sabihin ang laman ng utak niya. Nakita mo kung paano akong pahiyain ng lalaking gusto mong ipalit kay Papa, Ma? Ang mama naman niya ang napatingin sa kanya. Nagulat at napanganga. Si Fabian naman ay literal na nasa mid sa iniinom nitong wine. Hinarap niya si Fabian at ginamit ang pagkakataon na yon para masabi ang dahilan kung bakit siya nandoon. Alam mo, nung una gusto ko kayong maghiwalay ni Mama dahil sa akala kong pamemera mo sa kanya. Pero ngayon na nalaman ko na hindi ka pala mahirap, gusto ko pa rin maghiwalay kayo dahil hindi kayo bagay. Masyadong mabait yung mama ko. At ikaw naman, napakagarapal mo. Sobrang layo ng ugali mong pangdemonyo sa papa kong simbait ng anghel. Nakita niyang lalong nagulat ang kanyang mama sa narinig. Para itong pinako sa kinauupuan nito. Habang si Fabian ay nakaupo ng tuwid at amazed na amazed habang nakatingin sa kanya. Nakita pa niyang napangiti ito. Bagay na mas kinagalit niya, hanggang sa natawa pa ito. Inakala niya na pinapaalam nito sa kanya na hindi ito apektado sa patotsada niya dito. Where the hell did you get that idea? Baliw ka ba? Kailangan ko pa bang malaman sa kung saan? Samantalang nakikita ng dalawang mga mata ko ang palihim niyong relasyon ni Mama. Anak, ano ba? Hindi malaman ng mama niya ang sasabihin. Kaya si Fabian na ang sumalo. Hindi ko alam na maliban sa may pagka-high school brat ka, ay madumi din pala yung utak mo. Kaya siguro walang boyfriend na napatol sa'yo, no? Ang kapal mo! For your info, maraming naniligaw sa akin. Hindi nga lang kasing kupal mo. Natawa lang si Fabian at parang enjoy na enjoy sa pang-iinis sa kanya. Hindi kaya type mo lang ako kaya nagkakaganyan ka? Type kong sampalin siguro. Bakit tumawag sa akin yung guard na sinabi mo raw na girlfriend kita at buntis ka? Kaya kailangan nating mag-usap. Kasi kung totoong buntis ka at kailangan ng batang yan ng ama, ay pwedeng-pwede talaga ako. Mama, ang lalaking ito yung ipapalit mo kay Papa? Nakita mo naman kung gaano siya kabastos, diba? Baling niya sa kanyang ina. Halos masunog na sa sobrang init ang mukha niya dahil sa matinding kahihiyan. Hindi niya inakala na kaya pala mabilis siyang pinapasok ng guard kahit wala siyang appointment dito ay dahil tinawagan pala nito ang mokong para siyang napaiyak sa matinding kahihiyan at frustration. Scarlett, hindi ko alam kung paano mong naisip na may relasyon ako kay Fabian. Nakakahiya, anak.
Talagang ganyan mo patratuhin yung taong tumutulong sa atin. Ano pong ibig mong sabihin, ma? Anak ng matalik kong kaibigan si Fabian. Ang kinukwento ko sa yung tita Sylvia mo na nasa London na nagsistay. Napayuko na ito. Walang iniwan ng papa mo. Maliban sa napakalaking utang, Scarlett. Tumayo naman si Fabian. Mag-usap kayong dalawa ng anak mong mukhang nasa menopausal stage, tita. Sa labas na lang muna ako. Gusto niyang tumalon sa taas ng bintana ng office ni Fabian dahil sa sobrang hiya niya. Sa mga inisip niya tungkol sa dalawa. Kung talagang type mo ko, huwag mong kimkimin. Kagaya ng pagkimkim mo sa inaakalang relasyon ko sa mama mo. Sabihin mo para malaman mo kaagad ang tugon ko. Iwas overthink din yan. Pabulong pang wika ni Fabian nang matapat sa kanya. Hindi niya magawang magalit dahil sa iniisip niya ang huling sinabi ng ina niya at ang kahihiyan sa mga pinagagawa niya. Napakalaking halagang utang na hindi ko alam kung paano kung mababayaran, Scarlett. Pagpapatuloy ng kanyang ina nung wala na si Fabian. Pero ang restaurant, ma, malaki naman yung kinikita nun, diba? Parang walang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Ang restaurant na pa-bankrupt na kung hindi dahil kay Fabian. Huminga ito ng malalim. Problemado ako noon nang tumawag sa akin yung tita Sylvia mo. Hindi ko alam na sinabi pala niya lahat kay Fabian. Isang araw nagulat na lamang ako nang lumapit si Fabian sa akin. Hindi ko pa nga kaagad nakilala dahil last time ko siyang nakita 10 taon pa lang na bata yun. Napangiti pa ito. Nag-offer siya sa akin na mag-invest sa restaurant. Hindi na ako nagdalawang isip pa dahil wala rin naman akong alam na gagawin pa. At maniwala ka't sa hindi, anak, in a span of 2 years, ay nakabawi na tayo. Pero nakita kong nag-withdraw kayo ng malaking halaga ng pera, ma. Pinautang din ako ni Fabian nang walang interes para mabayaran yung mga naiwan na utang ng papa mo. At ngayong medyo nakabangon na tayo, ay paunti-unti kong binabayaran kay Fabian ang perang inutang ko sa kanya. Akala ko, kinikilabutan ako kapag naiisip ko yung mga pinagsasabi mo at pinag-iisip mo sa amin ni Fabian, anak. Naku, sa gwapo nun at yaman, papatol sa isang gurang. Tumawa ito. Mas bagay kayong magkasintahan. At kami ay magnanay. Mama! Biro lang. Bakit ba kasi hindi mo na lang ako diniretso nang hindi na tayo umabot pa sa ganito? Nakakainis din kasi yung lalaking yun, ma. Nako, baka iba na yan, Scarlett, ha? Makeber, hindi ko sa type. Para matigil ang panunukso nito, ay iniba na niya ang topic. Bakit di mo sinabi na may ganun palang utang si Papa, ma? Napangiti ito. Ayokong mag-alala ka pa, Scarlett. Gusto kong mag-focus ka lang sa buhay mo. Kung nabubuhay lang yung papa mo ay alam kong ganun din yung gusto niya para sa'yo. Bakit umabot sa ganun kalaki yung pagkakautang ng papa? Ilang taon na palang lumalaban sa sakit niya ang papa mo nang hindi niya sinabi sa atin. Lumamlam ang mata nito. Napupunta sa pagpapagamot niya ang pera na inutang niya. Bagay na hindi bali na rin sa akin kahit yun yung tanging pinamana niya sa akin. Kung sinabi lang kaagad niya ang sakit niya ay matutulungan ko pa siyang lumaban kahit papano. At inisip mo talagang papalitan ko yung papa mo? Sorry sa maling akala, ma. Napayuko siya at nahihiya sa kanyang sarili. Wala na akong balak pang maghanap ng bagong pag-ibig, Scarlett. Wala nang papantay sa papa mo. At sapat na sa akin ang pag-ibig na ipinadama niya sa akin nung nabubuhay pa siya. So, everything's good now, Tita Mercedes? Biglang pumasok si Fabian ni hindi niya ito matignan ng diretso dahil sa hiya. Yes, Fabian. Mabuti naman at naliwanagan na itong si Scarlett. Hindi ko alam na may ganun pala siyang saloobin. Teka, aalis na pala ako, tinawagan na ako ng manager ng restaurant. May pag-uusapan pa kami. Okay, tita, mag-ingat ka po. Humalik pa ito sa pisngi ng kanyang mama na nagpag-guilty pa sa kanya. Ma, sabay na tayo. Bago pa siya makahakbang ay nahawakan na siya ni Fabian sa braso. Stay here, Scarlett. Pag-uusapan natin ang sinabi mong pagbubuntis sa guard. Idiniin pa talaga nito yun. Ano ka ba? Uuwi na ako! Binawi niya ang braso niya nang makitang wala na ang kanyang mama. Kinakabahan siyang maiwan kasama si Fabian sa silid na to. Alam mo bang naiinis na na-amuse ako na pinag-isipan mo kaming may relasyon ng mama mo? At least ngayon alam ko na, diba? Pero naisip mo bang may parusa ako sa ginawa mong yun? Parusa? Kung pwede ko lang bigyan ng proof yung guard sa sinabi mo sa kanya sa baba. Pero sa ngayon, start na muna tayo sa soft launch. Napanganga naman siya.
Parang gets niya na ang ibig nitong sabihin. Pero ayaw naman niyang muling mag-assume dahil baka mali na naman siya. Ayaw na niyang maulit pa ang kahihiyan na nararamdaman niya ngayon. Sorry na kung naisip ko ang bagay na yun. Labag man sa loob niya ay nagpakumbaba pa rin siya. Kailangan mo pa ring maranasan ang parusa ko sa'yo. Bigla na lamang siya nitong hinila sa bewang. Kung paanong nangyari na nakalapat na ang labi nito sa kanya ay hindi niya alam. Basta ang alam niya ay parang nawala sa bigla sa kanyang sarili dahil sa matamis at mabangong labi ni Fabian. Magaling at bihasa ito sa paghalik, kaya hindi niya napigilan ang sariling tumugon sa halik nito. Noong lunod na siya sa halik na yon, ay tsaka siya nito binitawan. Next time na may gagawin ka pang kasalanan sa akin, ay sisiguraduhin kong papasok ka ulit dito sa office kung walang dalang appointment. Maliban sa totoong pagbubuntis mo na ako yung tatay. Talagang ang kupal mo eh. Lunod na nga siya sa kahihiyan ay talagang hindi pa siya nito hahayaang umahon. May meeting pa ako in 2 minutes more. Ipinapaalam ko lang sa magiging nanay ng anak ko. Kung gusto mong hintayin na matapos yung meeting ko, ay pwede kang magstay dito. Pwede naman nating simulang patunayan ang sinabi mo kanina sa... Pinatigil niya ito sa pagsasalita ng walang kwenta. Hindi ako interesado sa'yo. Nagdadabog siyang lumabas. Hinabol naman siya ng tawa ni Fabian. Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili. Bakit naman kasi siya nasarapan sa halik nito kanina? Nakakatawa tuloy kay Fabian ang sabihin niyang hindi siya interesado dito. Dahil sa nangyari sa araw na yon, ay hindi na muna siya umuwi sa kanila pagkagaling niya sa opisina ni Fabian. Sa mall siya dumiretso para magpalamig na muna. Pag-uwi naman niya kinahapunan ay naabutan niya ang kanyang ina na halatang naghihintay sa kanya sa kanilang salas. Ma, wag muna ngayon please. Maupo ka Scarlett. Nang makapag-usap tayo. Ma, nakakahiya yung nangyari okay? Kaya sorry na talaga kung pinag-isipan man kita ng masama. Bukal naman sa puso niya ang paghingi ng sorry sa ina. Nakinig din siya sa mga sinabi nito at sa huli ay nagkaintindihan sila. At nangako siyang hindi na niya uulitin pa ang mga pagdududa sa kanyang ina. Kahit papano ay nakatulog siya ng payapa. Maliban kapag naiisip niya ang parusang ginawa sa kanya ni Fabian. Nakailang balikwas na siya sa higaan niya, ay hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang lalaki. Natatakot siya sa naisip na baka may gusto na siya sa lalaking inakala niyang karelasyon ng mama niya. Bakit ka naman umabot sa puntong yan, Scarlett? Paninisi niya sa kanyang sarili at pinilit na makatulog ng gabing yon. Isang umaga ay nagising siyang gutom na gutom. Bumangon siya at dumiretso sa kusina pero bigla na lamang napalundag ang puso niya nang makita niyang nakaupo doon si Fabian at nagkakape. Bagong ligo ito at basa pa ang buhok. Nakasuot ito ng puting t-shirt na hapit sa matipunong katawan nito. Bakit ba bigla ay hangang-hanga siya dito? Para itong pinanganak na paborito ng Diyos. Nandito na kasi ang lahat ng katangian ng lalaking hinahanap ng isang babae, lalo na kung pisikal na anyo yung pag-uusapan. Grabe ka kung makatitig sa akin ah. Parang kakainin mo naman ako ng buhay niyan. By the way, just to be clear, ay hindi yung mama mo yung dinadalaw ko dito. Baka kung ano na naman yung isipin mo. Napaayos siya ng pagkakatayo nang sinabi yun ni Fabian. Hindi niya akalain na malalaman nito ang palihim niyang pagtitig dito. Napatitig lang ako sa'yo dahil ang aga mo namang naparito. Ipagtimpla na kita ng kape anak. Ako na ma. Pinigilan niya ang mama niya ng akmang tatayo ito. Kunwari ay hindi siya affected. Lumakad pa siya para magtimpla ng kape. Are you seducing me? Pabulong na wika ni Fabian nang matapat siya dito. Automatic na bumaba ang paningin niya sa kanyang sarili. At gano'n na lamang yung gulat niya nang makitang manipis na 90s lang pala ang suot niya. Nasanay siyang pagala-gala sa loob ng kanilang bahay sa umaga dahil silang dalawa lang naman ng mama niya ang tao dito. At hindi niya alam na bibisita sa umagang ito si Fabian. Oh my God! Napatakbo siya pabalik sa kanyang silid habang nadidinig pa niya ang malakas na pagtawa ni Fabian dahil sa pagkataranta niya. Halos nakita na ng lalaking yun ang buong katawan ko dahil sa nipis nitong damit ko. Ano ba? Sabi niya habang siya ay nagbibihis ng disenteng pambahay. Nang bumalik siya sa kusina ay inisip niyang wala na doon si Fabian. Pero nagkamali siya. Nandoon pa rin ito, masayang kausap ang mama niya. Napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung bakit nga ba siya nag-isip na may relasyon ito at ang mama niya.
Parang nanay nga lang ito kung ituring ni Fabian. Anong gusto mong almusal, Scarlett? Ipagluluto kita. Wag na po, ma. Okay na ako sa loaf bread at kape. Niayaw niyang tumingin kay Fabian kahit na alam niyang nakasunod ang paningin nito sa kanya. Paano kasi ay hindi pa siya nakaka-move on sa pambibintang niya dito na may relasyon sa mama niya. Sa halik nito ng nagdaang araw, at eto na naman, naaninag na naman niya ang buong katawan nito. Nang maupo siya ay parang tumalo na naman ang puso niya palabas ng kanyang dibdib dahil bigla na lamang hinila ni Fabian ang upuan niya papalapit dito. Ano ba? Tumayo ang mama niya. Aalis na pala ako. Maagang darating yung delivery ngayon ng food supply. Kailangang nandun ako. Ma! Protesta niya. Ayaw niyang umalis ang kanyang ina matapos ang awkward na nangyari kanina. Siya nga pala, Scarlett. Mag-usap nga kayo niyang si Fabian. Kung yayain ka niyang gumala at sasama ka ay okay na rin. Ipinaalam ka na niya sa akin. Mama! Bakit mo naman ginawa yun? Mauna na ako, Fabian. Ingat po, tita. Ako na pong bahala dito kay Scarlett. Nang mawala ang ina niya ay binalingan naman siya nito ng tingin, sabay akbay ng kamay nito sa sandalan ng kinauupuan niya. Narinig mo naman siguro yung sinabi ni Tita Mercedes, no? Ipinaalam na kita sa kanya. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. May trabaho ako ngayon. Cancel anything today then. At bakit? Sino ka para utusan ako niyan? Para malaman mo, gusto kong pagbayaran mo yung mga bagay na ginawa mo ng nakaraan. Hindi katanggap-tanggap yung pinag-isipan mo kung may relasyon kay Tita Mercedes. Pagbayaran? Sa anong paraan? Kung pera, sorry. Nag-iipon ako at hindi ko maibibigay sa'yo yon. Hindi ko rin kailangan ng pera mo. Sasama ka sa akin ngayon. Bakit ko naman gagawin yun? Sinabi mo sa guard na buntis ka. Nagkalat yun sa office. Ayun. Hinanap sa akin ng investors ko ang girlfriend kong buntis. Muntik pa niyang maibuga ang kanyang kape sa sinabi nito. Bakit ako? Bakit hindi? Ikaw ang nagsabi na buntis ka. Paano kung ayaw kong sumama sa'yo? Magbaback out yung mga investors ko dahil mawawalan ako ng credibility. They will think na nagsisinungaling ako at kapag nangyari yon ay kasalanan mo. At dahil kasalanan mo, ay hindi ako papayag na walang gawin sa'yo. Ano naman yung gagawin mo sa akin? Patawa ka talaga no? Umunat si Fabian sa pagkakaupo nito at titig na titig sa kanyang mga mata. Kung sabihin ko sa'yo na totohanin kong buntisin ka, tignan lang natin kung may takas ka pa sa akin. Mahina niyang tinampal ang mukha nito para lumayo ito sa kanya. Sa totoo lang ay malakas ang pagkakatibok ng puso niya. Nakakainis pero parang umiibig na siya sa lalaking ito. Lumayo ka nga sa akin. Marami pa akong gagawin dito sa bahay. Kahit wala sa isip niya ang maglinis ng bahay, ay napakuha na lamang siya ng walis at dustpan, hoping na umalis na si Fabian. Pero taliwas yon sa gusto niyang mangyari dahil kumuha din ito ng isa pang walis at nagsimula na ring magwalis. Kung aware ba ito na mali ang ginagawa nitong pagwalis ay hindi niya alam. Rich kid talaga ang galawan. Anong ginagawa mo? Nagwawalis ka eh. Tutulungan na kita para mabilis kang matapos. So, makakaalis na tayo after. Hindi lang yan yung gagawin ko sa araw na to, maglalaba pa ako. I will still help you. Bahala ka nga dyan. Itinuloy niya ang ginagawa. Hoping ulit na magsawa ito sa kakatulong sa kanya at umalis na. Pero natapos na nga lang siya sa kanyang paglilinis ay hindi pa rin ito umalis. Naglaban na nga siya, nandoon pa rin ito. Tumutulong without him knowing na hindi naman tama yung mga pinanggagawa nito. Sige na, sasama na ako sa'yo. Siya na rin yung sumuko sa huli. Hindi talaga ito matitinag kung hindi masusunod ang kagustuhan nito. Yes! I know na wala kang magagawa kundi pumayag. Sa ginawa mo ba naman? Inirapan niya ito at natawa naman ito sa kanya. Nagbihis na nga siya. Pagdating niya sa salas, ay nakita niyang napatulala si Fabian dahil sa paghanga sa kanya. Palihim siyang kinilig. Parang ayaw na niyang itanggi na may feelings na nga siya para dito. Pagdating nila ay kaagad nga siyang pinakilala ni Fabian sa mga investors nito as buntis nitong girlfriend. Nakakahiyaman pero deep inside niya ay sumaya talaga yung puso niya. Lalo na sa mga titig ni Fabian na para bang siya yung mundo nito. Pati na rin sa mga papuring natatanggap niya sa mga investors nito. Na kesyo napakaganda niya at magaling talagang pumili si Fabian sa lahat ng bagay. At sa araw na yon ay tuluyan na nga niyang inamin na umiibig na siya sa gwapong lalaki. Wala kasing hindi kaibig-ibig sa isang Fabian Angeles. Saan mo na naman ako ipapangalanda kang nabuntis mo?
Tanong niya isang umaga, nang bigla na lamang dumating si Fabian sa bahay nila at sinabi nitong kailangan nilang umalis. Just follow me, Scarlett. Remember, hindi ba ako nakapag-move on sa pambibintang mo na may relasyon kami ni Tita Mercedes? Ngumiti pa talaga ang loko na halatang inaakit siya. Tigilan mo nga ako, Scarlett. Hindi man yan ngumiti ay talagang in love ka na nga eh. Naisip niya. Bagay na nagpadama sa kanya ng panlulumo. Sino ba naman yung hindi man lumo kung ang taong palihim mong iniibig ay wala namang kahit na anong pahiwatig sa'yo? Pwede bang tigilan mo na yan, Fabian? Tapos na ang lahat at okay na si Mommy. In fact, natatawa pa nga siya kapag napag-uusapan namin ang bagay na yun eh. Si Tita Mercedes yun. Ako kasi hindi pa okay sa akin. Kaya kailangan mo pa talagang i-compensate ang nagawa mong yun sa akin. Hindi ako madaling magpatawad. Itali mo na lang kaya ako sa katawan mo. Nang sa gano'n na hindi na ako mawala sa paningin mo. That way, sure ako na mababanas ka sa pagmumukha ko. Natawa naman si Fabian nang umirap siya. Pwede naman. Pwede kitang itali. Hindi sa katawan ko, kundi sa buhay ko. Gusto mo yon? Lifetime? Kapal mo! Maligo ka na at magbihis. Or ako yung gagawa nun para sa'yo. Tumayo pa ito at halatang hindi nagbibiro. Napatayo din siya at mabilis na lumayo dito nang makita niyang handa na itong buhatin siya papunta sa banyo. Huwag mo akong lapitan! So maliligo ka na. Masusunod ka, mahalan! Napuno ng malakas na tawa ni Fabian ang buong bahay nila. Mabutit masunurin ka ngayon kasi hindi ako nagbibiro. Talagang paliliguan kita at bibihisan kung tatamad-tamad ka. Pagkapasok sa banyo ay napangiti na lamang siya nang hindi sinasadya. Habang iniisip niya ang gwapong mukha ni Fabian, ay hindi niya mapigilan ang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Ang sarap palang ma-in love. First time niyang makaramdam ng ganito para sa isang lalaki. Wow! Kung ganyan ba naman kaganda yung kasama ko ay natitiyak kong maraming maiinggit sa akin. Puno ng paghanga sa mukha ni Fabian at parang hindi maalis-alis ang paningin sa kanya. Sa likod ng kunwari hindi siya affected, ay nakangiti siya. Masaya siya dahil kita naman niya na walang halong biro ang sinabi niyo ni Fabian. Umalis na nga tayo bago pa ako tunawin ng mga titig mong yan. Scarlett, wait. Hinila siya ni Fabian sa isang braso nang lampasan niya ito. Ayan na naman sa parang hindi siya makahinga dahil sa sobrang bilis ng pagtibok ng puso niya. Fabian, ano bang ginagawa mo? Naguguluhan niyang tanong nang bigla na lamang siya nitong yakapin at bumaba ang mukha nito sa kanya. Kung hahalikan kita, magagalit ka ba? This time, hahalikan kita na walang halong parusa. Bulong nito. Hindi pa man siya nakakasagot, ay ginawa na nito ang nais. Para siyang dinuduyan habang nakapikit ang kanyang mga mata at dinadama ang matamis, mabango at mainit na labi ni Fabiana. May katagalan ang halik na yon bago sa pinakawalan nito. Umalis na tayo bago pa ako makalimot sa sarili ko. And take note, those lips belong only to me, Scarlett. Napalunok na lamang siya nang kunin nito ang isang kamay niya at hinawakan yon habang lumalabas sila ng bahay. Damang-dama pa niya ang panginginig ng tuhod at wala siyang mahagilap na kahit na anong sasabihin sa mga sandaling yon. Habang nasa biyahe sila ay hawak pa rin nito ang kamay niya habang walang kahit na anong salitang namamagitan sa kanila. Sa malaking function hall ng hotel sila pumunta. Hindi niya akalain na sa college reunion pala nito sila pupunta. Kaagad na binati ng lahat si Fabian at ipinakilala din siya nito sa mga kaklase nito. Hindi naman siya na out of place dahil mababait naman ang mga yon. Katunayan ay nag-e-enjoy na nga siya. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay biglang may pumasok na isang sexy at magandang babae. Hindi niya maintindihan kung bakit napatingin ang halos lahat sa kanya. Pagpasok pa lang ng babaeng animoy nasa isang fashion show kung maglakad. Oh, there you are, Fabian! Kumislap ang mga mata nito nang makita si Fabian na para bang hindi siya kasama noon. I miss you! Kaagad itong yumakap kay Fabian. Guys, sorry na late ako ah. May tinapos pa kasi akong project. Parang may tumusok naman na karayom sa dibdib niya. Pagkakita niya sa eksena. Pasimple niyang kinuha ang kamay niyang hawak ni Fabian pero mas lalo lang nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Napatingin naman doon si Elsie at napasimangot ang mukha. Scarlett, si Elsie nga pala. Kaklase ko rin ng college. Elsie, pinutol nito ang sinabi ni Fabian. Pinamukha talaga ng bruha na hindi ito interesado sa kanya. Kanina ka pa ba, Fabian?
Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin sa telepono? Elsie, what are you talking about? Sige ka, magtatampo talaga ako sa'yo niyan. Hindi na kaya pa ni Scarlett ang eksenang palihim na dumudurog sa puso niya. Prasahan niyang kinuha ang kamay na hawak ni Fabian. Tumayo siya at buo na ang plano niya. CR lang ako. Samahan na kita, babe. Okay na sana sa pa-babe nito eh. Nawala na yung tampo niya. Pero umiksena na naman ng maarting si Elsie. Hindi na siya bata para magpasama pa sa'yo sa CR. Darling, tama nga siya Fabian. Kaya ko na yung sarili ko. Ngumiti siya ng peke at lumakad. Pagtapat niya kay Elsie, ay sinadya niyang tapakan ang paa nito. Oops, sorry, hindi ko sadya. Nakita niya kung paanong parang naging mabangis na hayop ang mukha ni Elsie, pero tinawanan lang niya ito at lumakad na. Akala nito masisindak siya dito. Imbis na sa CR siya dumiretso, ay lumabas na siya ng function hall. Umuwi siya. Ano siya? Masokista na iindahin yung selos habang nilalampong ni Elsie si Fabian sa harap niya. Nag-abang siya ng taxi pa uwi at habang naghihintay ay maraming text at missed calls ang natanggap niya mula kay Fabian. Diyan ka na lang sa Elsie mo. Total parang type mo naman na nilalandi ka niya. Matagal siyang naghintay ng taxi at parang sadya talaga na walang dumaan. Umulan na lang ng malakas. Hindi nagtagal ay huminto sa harap niya ang kotse ni Fabian. Lumabas ito at halatang galit. Kung galit ka, mas galit din ako, no? Ano sa tingin mo yung ginagawa mo? Hindi mo ba alam na parang mamamatay na ako sa pag-aalala kung saan ka nagpunta? Tinuro nito ang kotse. Get in, Scarlett. Maulan at baka magkasakit ka pa. Kaya kong umuwing mag-isa. Kanina lang okay naman tayo ah. Kanina yon, ngayon hindi na. Sumakay ka na at uuwi na tayo. Uuwi akong mag-isa sabi. Kahit maulan ay lumakad siya. Nababasa siya pero mas matindi ang selos na nararamdaman niya. To the highest level talaga yon. Magkakasakit ka sabi. Sinundan siya ni Fabian at hinahabol siya ng bitbit nitong payong. Para silang nasa K-drama. Mabuti ngang magkasakit ako para dun ka na sa Elsie mo. What? Saglit na natigilan si Fabian. Si Elsie? Anong kinalaman niya sa pagpapaulan mo dyan? Ex mo siya. Ano naman kung ex ko siya? Ex na nga, diba? Isa pa hindi seryoso yung bagay na yun noon. Anong hindi seryoso? Kulang na lang lunukin ka nun ng buo eh. Teka nga. Are you jealous? Natigilan siya sa kanyang paglalakad. Masyado ba kasi siyang halata? Bakit naman ako magsiselos? May karapatan ba ako? Wait, parang mali yung choice of word niya. Masyadong halata na nagsiselos nga talaga siya. Itinapo naman ni Fabian ang payong at hinayaan nitong magpakabasa silang dalawa. Hinila nito ang bewang niya at napadikit siya sa katawan nito. You know what? Kung karapatan lang naman yung gusto mo, ibibigay ko sa iyong lahat ng karapatan. Naariin ako. Fabian, anong pinagsasasabi mo? Just tell me first. Are you jealous? Napayuko siya. Nakakainis kasi yung Elsie na yun eh. Ex na nga siya tapos akala mo naman kayo pa. Tsaka bakit siya yumakap sa'yo? Pero hindi ako yumakap sa kanya, diba? Hindi. That's it. Kaya bakit ka magsiselos sa kanya? Pilit na nga akong inaagaw ng iba tapos hindi ako bumibitaw sa'yo. Ikaw lang yung binitawan yung kamay ko. Wait, bakit ganito yung usapan natin? I love you, Scarlett. Okay? Sumabay sa malakas na kulog ang sinabi nito kaya para siyang nabingi. Ano? Sabi ko mahal kita, kaya mas eager akong tulungan si Tita Mercedes sa restaurant nyo. At mga utang kasi nagmamadali akong matapos yon nang maligawan na kita. At ayokong isipin mo na nang dahil lang sa bagay na yon kaya ako manliligaw sa'yo. Teka nga. Kailan mo ko sinimulang minahal? Nung unang beses na pumunta ako sa restaurant nyo para mag-usap kami ng mama mo. Paalis ka na nun at hindi mo ako napansin. Sinubukan ka pa ngang tawagin ng mama mo nun para ipakilala sa akin. Kaso nagmamadali ka at hindi mo napansin yung pagtawag sa'yo ng mama mo. Alam ng mama ang bagay na to? Tumango naman ito. Kaya nung maabutan mo kami nag-uusap, ako pala yung pinag-uusapan nyo? Diyos ko, akala ko relasyon yung dalawa. Natawa talaga siya sa katangahan niya. Pero hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman sa pag-amin na yon ni Fabian sa kanya. Ang bilis mo kasing mag-conclude, kagaya kanina kay Elsie. Kung hindi ka sana umalis,
ay narinig mo yung pag-amin ko sa lahat na natagpuan ko na yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. At ikaw yun, Scarlett. Napaiyak talaga siya sa saya at siya na yung yumakap at humalik kay Fabian. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero mahal na rin kita, Fabian. Mas mahal kita. Emosyonal ding saad ni Fabian. Hindi lang silang dalawa ni Fabian ang masaya ng gabing yon. Pati na rin ang mama niya at ang mama nito na nag-video call pa sa kanila. Noon din ay pinag-usapan na rin nila ang kasal nila. And 3 months of preparation ay binigay na sa kanya ni Fabian ng isang bonggang kasal na pinapangarap ng halos lahat ng kababaihan. Sa tanang buhay ko, ngayon ko lang naramdaman ng ganito kalalim na pag-ibig para sa'yo, babe. Bulong ni Fabian. I love you too, Fabian. Pinatunayan nila ni Fabian na nag-e-exist ang happily ever after. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Fabian at ni Scarlett. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Syempre muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. May mga pagsubok man dumaan, andyan pa rin kayo at sinasamahan kami. Kaya naman hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Syempre, dito pa rin yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.